Samantalang nang makarating na nga sila Itay Milandro, kasama ang magkapatid na Mang Florido at Mang Benigno, sa mismong kinapwepwestuhan ng aming sabungan ng baryo, ay naunang nakaagaw kaagad sa kanilang pansin ang grupong pinamumunuan ng mayamang tagabayan na si Boss Arturo Solomon. At totoo nga ang mga balitang sinabi sa kanila ni Mang Islaw na mayroong dalang mga manok panabong ang mga ito na nooy wala na sa loob ng kanilang bayong. Hawak na ng maingat ni Boss Arturo Solomon ang isang dalusaping panabong, isang uri ng panabong na mayroong dilaw na mga paa, at ayon pa mismo sa magkapatid na Mang Florido at Mang Benigno, isa itong mataas na uring dalusaping panabong. At ang isa pang dalang panabong ng mga ito na nakita nilang hawak ng kanyang isang tauhan ay isang panabong na kung tawagin ay dilaw na bolek. Kung kaya't dahil do'y napawika itong si Itay Milandro ng mga katagang, totoo nga pala ang sabi-sabi ng mga sabongero dito sa ating baryo, paring Florido. Bakit pre? Ang patungkol saan pre, paring Milandro? Ang tungkol sa mga alagang pambatong panabong ni Boss Arturo Solomon. Matataas na uri ang mga ito at hindi basta-basta. At hindi basta-basta lamang, hindi ba? Oo, totoo yan pre. At sa maniwala at sa hindi pare, mga winners ang mga yan. Sambit pang muli ni Mang Florido kay Itay. Ganoon pa may sinabi sa kanya ni Itay, kung mga winners ang kanyang mga panabong pre, West Fighter naman, itong ating dalang malatuba. Tandaan mo ito pare. Walang may dideklarang winners na panabong kung hindi muna ito matatawag na isang fighter sa larangan ng salpukan. Kung sa bagay tama ka riyan pre, pero paring Milandro, para bang wala pa rin hanggang sa ngayon si Luciano dito sa ating sabungan. Ang sabi ni Mang Florido habang kanilang iginagala sa paligid ng sabungan ang kanilang mga mata, at inisa-isa nila ang mga tao sa pagbabakasakaling kanina paraon si Mang Luciano. Huwag kang mainip pre, paniguradong sisipot rito mamaya si Luciano, dahil nahalata ko sa kanyang hitsura kahapon ang grabing kasabikan sa sabong. Sagot ni Itay, at hindi nga siya nagkamali sa kanyang sinabing yun dahil, naririto na ako Milandro, Florido at Benigno. Salamat at mas nauna pa kayo rito kaysa sa akin. Boses ni Mang Luciano nooy makikita ng naglalakad papalapit kina Itay, at dala nito't hinihimas na ang mga balahibo ng kanyang gold na panabong. Oo Luciano, at sino ba kami upang biguin ka sa iyong kagustuhan? Sagot naman ni Mang Benigno. Well, dala ko na. At naririto na sa loob ng aking bulsa ang papel na naglalaman ng ating kasunduan, Benigno. At teka lamang. Mariing pinagmamasdan ni Mang Luciano ang nooy nakatayong may hawak na dalusaping panabong na walang iba kundi si Boss Arturo Solomon. At nang kanyang masigurong ito na nga si Boss Arturo Solomon, ay palihim itong umisi bago nagsalitang, Pag siniswerte ka naman hindi ko sukat akalaing naririto rin pala sa ating sabungan ang pinakamayamang sabongero sa ating bayan, si Boss Arturo Solomon. Oo Luciano, totoo nga ang mga nakikita mo. Siya nga si Boss Arturo Solomon. Dugsong kaagad na pagkakasabi ni Mang Florido. At bakit ganyan ka makatitig sa kanya, Luciano? Ano bang pinaplano mo? Tanong naman ni Mang Benigno. Dahil naisip ko lang na sa oras na matalo ng aking gold, yang inyong malatuba, ay muli akong babalik sa aking bahay upang kumuha ng isa sa aking mga alagang panabong, upang ibangga sa dalang panabong ni Boss Arturo Solomon. Isang panabong ko lang ang dadalhin ko laban sa dalawang dala nilang panabong. Sapat na yon para ipahiya sila, lalo na nga iyang si Boss Arturo Solomon. Dahil alam nyo bang, matagal ko nang pinangarap na makabangga ng aking panabong ang mga panabong ni Boss Arturo. At sa tingin ko ito na yung tamang panahon. Muling nainis itong si Itay Milandro sa mga kahambugang naririnig nila kay Mang Luciano.
Kung kaya't nag-uwi ka siya ritong Boss Luciano Vergara. Bakit? Alam niyo pong hindi dapat na mawalan ng tiwala para sa kanyang dalang panabong ang isang sabongero. Oo, totoo yun. Melandro, bakit? Pero wag naman sanang sobra-sobra. Dahil pag natalo ang kanyang ibinibidang panabong, tiyak, para siyang sinampal sa kanyang tigmagkabilang pisngi, sampal ng kahihiyan. Masyado ka talagang supalpalerong tao, Melandro. Lahat ng mga salitang naririnig ko sa iyo, magmula pa kahapon ay puro pagkontra sa aking kagustuhan. Hindi pagkontra yon, Boss Luciano. Hindi pagkontra yon, Boss Luciano. Kundi ang mga sinabi ko sa iyo ay puro katotohanan. Animal! Ano pa nga ba ang ating hinihintay na parito tayo sa sabungang ito? Hindi ho ba upang pagharapin, patarian at bitawan itong ating mga panabong sa gitnang bahagi ng sabungan? At hindi para magkwentuhan, mahalaga ang bawat minuto, segundo at oras. Boss Luciano, animal ka na, Melandro! Kumulubot ang balat sa noo ni Mang Luciano sa mga katotohanang mga salitang narinig niya kay Tay Melandro. Kung kaya't, sige na! Kahapon ko pang kinausap si Mario, yung sentensyador ng ating sabungan. At sinabi ko sa kanya ang ating mga panabong, ang unang paghaharapin ngayong araw na ito. Yun naman pala sige na paring Florido. Kumuha ka na ng isang upahang magtatari na siyang magkakarga ng tari sa ating malatuba. Sige paring Melandro. Si Mang Usting, na isang kilalang magtatari, ang inarkila at pinagkatiwalaan nila Itay, na siyang magkakarga ng tari sa kanilang malatuba. At si Mang Pakundo naman, na isa ring magtataring tagabayan, ang inupahan ni Mang Luciano na siyang magkakarga ng tari sa kanyang gold. Wala nang nangyari pang kare-kareho. Kinargahan na kaagad nila ng tari ang kaliwang paanan ng dalawang mga panabong. At pagkatapos ay pinapasok na sila Itay Melandro at Mang Luciano ng sentensyador sa loob ng sabungan. Dala ang kanilang mga panabong at kasama ang kanilang mga magtatari. Paring Florido at Paring Benigno, ang sabi ni Tay. Paring Melandro, mga pare, gusto kong muli niyo akong pagkatiwalaan ngayon. Pangako ko sa inyo, maiimpas ang utang niyo kay Luciano. Salamat, Paring Melandro. At pagkatapos nooy pumasok na nga si Itay sa loob ng sabungan. Nakikita mo ba, Arnolfo? Ang nakikita ko ngayon. Ang tanong ni Boss Arturo Solomon sa kanyang katabing tauhang magtatari. Boss, yan bang mga sabongerong papasok na ng sabungan at may dalang tigisang panabong? Oo, Arnolfo. Sino sila? Yan yung may dalang gold ay ang may kayang sabongero dito sa mismong baryong ito. At ayon pa sa aking napagtanungan, tinawag siya sa pangalang si Luciano Vergara. Ganoon ba? Iyang may hawak na manatuba. Sino ba siya? Kuwan, boss. Isa raw iyang dating taga-Bitaw. At matagal raw po iyang huminto sa pagiging isang taga-Bitaw. At katunayan ngayon pa lamang ito. Ngayon pa lamang ulit yan magbibitaw sa malatubang yan. At boss, Melandro ang pangalan niya. At siya'y anak ng nooy dating bantugang sabongero sa bayang ito. Ganoon pa? Anak yan ng dating bantugang sabongero? Oo, boss. At anong pangalan ng kanyang ama? Inopre. Inopre po, boss, ang pangalan ng kanyang bantugang sabongero. Nanlaging bigla ang mga mata ni Boss Arturo Solomon nang makilala niya ang pangalang Inopre. Inopre. Kilala ko siya. At minsan ko nang nakita at nakausap noon sa isang sabungan. Ngunit hindi sa baryong ito. Ganoon po ba, boss? Oo. Si Inopre ang sabungerong lahat ng kanyang dinadalang panabong saan mang sabungan ay palaging nagpapanalo. Minsan ko na ring nakaharap ang kanyang ama at nakabangga ng aking panabong ang kanyang panabong at tinalo lamang nang walang kahirap-hirap ng kanyang panabong ang aking fighter. Ang aking fighter na isang sinibalang at nauwi yun sa aking pagkapahiya sa maraming mga tao at siya pala ang anak ni Inopre.
Pues kinakailangang makausap ko siya mamaya pagkatapos ng laban ng kanilang mga panabong. Sige pa, Boss Arturo. Ani mo'y nagkaroong bigla ng interes kay Itay Milandro si Boss Arturo Solomon dahil Magagamit ko siya bilang isa kong tagabitaw sa lahat ng aking mga dadaling panabong. At kung totoong ang anak siya ni Inopre, ay paniguradong nananalaytay sa kanyang dugo, ang dugong isang bantugang sabongero. ang sabi ni Boss Arturo Solomon sa kanyang sarili, samantalang sa loob ng sabungay. Nakahanda na ba kayo? Kayong pareho, Boss Luciano at Milandro, para sa salpukang magaganap ng inyong ibibitaw na mga panabong? Tanong ng sintesyador na si Mario. Oo, Mario. Kanina pang nakahanda itong aking hawak na malatuba. Kanina pang nakahanda itong aking hawak na isang malatuba. Ewan ko lang dyan kay Boss Luciano. Sagot ni Itay. Milandro, titiyakin ko sa iyong uuwi kayong tatlong magkakaibigang bigo at luhaan. Ha 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 ha. Ang merong paniniguradong sambit ni Mang Luciano, nginitian lamang siya ni Itay bilang pagsagot sa kanyang mga kahambugang sinabi niya kay Itay. At pagkatapos na makumpleto ng Kristo at iba pang mga namamahala ng sabungan ang mga perang pusta para sa dalawang mga panabong, ay pinag-utos na ng sentensyador sa mga magtatari na tanggalin na ang mga nakapulupot na mga tali sa kaluban. Para sa kargadang tari ng dalawang mga panabong, hiyawan ang mga sabongero at mga mamamustang nasa paligid ng sabungan at kanina pang nasasabik sa magaganap na salpukan. Boss, kanino po ba kayo pumusta? Tanong ng tauhang magtatari ni Boss Arturo Solomon. Arnolfo, sa malatubang ibibitaw ng anak ni Inopre, kay Milandro. Doon ako sa kanyang panabong pumusta. At nang pare-pareho nang ang makikitang wala ng mga kaluban, ang mga tari ng dalawang mga panabong, ay pinagharap na nga sa gitnang bahagi na Itay Milandro at Mang Luciano. Kanila munang pinagharap ang dalawang mga panabong o kanilang kinareho ang mga ito. Bago nila ito, marahang ibinaba sa lupang siyang nagsisilbing sahig ng sabungan. Tumilapon kaagad si Jess palayo sa malatuba ang gold ni Mang Luciano. Matapos itong paluin ng napakalakas at napakabilis ng malatuba, tumagundong ang sigawan sa paligid ng sabungan. Talasik ang gold patungo sa gilid o harang ng sabungan. Animal, buwasan! Imposible ito. O paanong nangyaring naging napakabilis ng malatubang iyan? Sambit ni Mang Luciano sa kanyang sarili. Pagkabagsak ng gold sa lupa ay tumayo kaagad ito. Ngunit paika-ika na ito, hirap ng maglakad dahil sa tusok ng tari sa kanyang kaliwang hita. Ang tusok ng tari galing sa malatubang ibinitaw ni Itay. Mayroon na ring dugong gumagapang sa kanyang kaliwang paang. May nakakargang tari, samantalang ang malatubay, makikitang nakatayong hindi gumagalaw. Kalmado at mariin niyang pinakikiramdaman ang gold ni Mang Luciano. Mukhang hindi masasayang, Arnolfo, ang aking perang ipinusta sa ibinitaw na malatuba ni Milandro. Sabi ni Boss Arturo sa kanyang katabing magtatari. Totoo po yan, Boss Arturo. Dahil sa tingin ko'y wala nang may bubuga pa yang gold ni Luciano. Oh, animal! Tumayo ka at pilitin mong lumaban. Kinakailangan mo manalo, Brasset. Iritabling pagkakasabi ni Mang Luciano sa kanyang sarili at naging larawan na ito ng pagiging isang talonang sabongero. Samantalang si Itay Milandro, kalmado ang kanyang hitsura, katulad ng pagiging kampante o pagiging kalmado ng nasabing fighter na malatubang panabong. Ngunit hindi mailarawan ang nooy labis-labis na kasiyahang nararamdaman ng dalawang magkapatid na Mang Luciano at Mang Benigno dahil mukhang malaki ang ating pag-asang mananalo, ang ating malatuba, Kuya Floredo. Oo, Tol, Benigno. At ang lahat ng ito'y dahil kay paring Milandro. Siya ang dahilan ng lahat ng ito. At katulad ng kalimitang masasaksihan sa isang mataas na uring panabong, sa tuwing ito'y nasusugatan na sa panahon ng labanan o ng salpukan, ay nagpilit pa ring umatake ang gold sa malatubang panabong.
Ngunit sinalubong na siya ng malalakas na mga pagpalo ng malatuba at tadtad ito ng tusok ng tari galing sa malatubang panabong sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Tumalasik ang kanyang palong at naglabasan ang kanyang mga bituka. Tudas na ito, Sir Diaz, nang ito'y nilayuan ng malatubang panabong. Naging kalunos-lunos ang sinapit nito sa natatanging bilis at kakaibang paraan ng pag-atake ng malatuba. Panalo ang malatubang panabong at yun ay agarang idiniklara kaagad ni Mario, ang sentensyador ng aming sabungan. Ganto ba? Ganto ba ang bisa ng swerteng hatid ng bertud galing sa isang inkantadong kabayong buong pusong ipinagkatiwala at ipinagkaloob sa akin ni Tatang Erminio? Kung ganoon, marahil ito ang dahilan kung bakit sinisikap itong angkinin ni Boss Arturo Solomon sa matandang yumaong ermitanyo. Pero mabuti na lamang at sa hindi ng tagumpay ang wika ni Itay Milandro sa kanyang sarili habang pasimpleng nakasentro ang kanyang paningin sa nooy kinaroroonan ng mayamang sabongerong si Boss Arturo Solomon. Paano ba yan, Boss Luciano? Natalo ang inyong gold. Hindi ang ibig sabihin nito'y impas na ang utang namin sa iyong 30 mil. Oh, Florido. Oh, ito. Ito ang papel na naglalaman ng ating kasunduan, Benigno. At merong pirma mo at pirma ko. Pero hindi ibig sabihin nito'y madali ko lamang itong matatanggap. Ang pagkatalo ng aking gold. Anong ibig mong sabihin, Luciano? Gulat ng pagkakatanong ni Mang Florido. Dahil Florido, Benigno, lalong-lalo na nga sa iyo, Milandro. Ako, Boss Luciano. Oo, Milandro. Marami pa akong mga panabong na pwede kong ibangga sa alinmang ibibitaw mong panabong. O kaya't sanay, wag na wag mo akong hihindian o bibiguin sa mga susunod na mga pagkakataon. Dahil sa ngayon, muli akong kukuha ng isa sa aking mga panabong upang itapat sa dalang panabong ni Boss Arturo Solomon. Hintayin niyo ako rito. Totoo bang lahat ang aking mga narinig, ha? Luciano Vergara. Boss Arturo, ikaw? Ang nooy gulat na pagkakasambit ni Mang Luciano at hindi lamang siya ang nagulat ng mga tagpong yun. Dahil maging ang tatlong magkakaibigang si Itay Milandro ay masyado ring nagulat sa biglaang pagsingit sa eksena ni Boss Arturo Solomon. Luciano Vergara, pare-pareho lamang tayong mga sabongero. Mga sabongerong nagnanais na maipanalo ng ating mga pambatong panabong ang kanilang magiging laban. At masakit para sa atin na sila'y ating makitang bigo sa salpukan. Alam ko at naranasan ko ring mapahiya sa gantong karami ng mga tao. Hindi yun biro, kung kaya't alam ko kung ano ang nararamdaman mo ngayon. Ang malumanay na pagkakasabi ni Boss Arturo Solomon kay Mang Luciano. Dahilan upang ito'y, Bakit? Anong gusto mong sabihin, Boss Arturo Solomon? Luciano, pagbibigyan kita sa gusto mong mangyari ang tungkol sa narinig ko sa iyo kanina. Anong ibig mong sabihin? Umuwi ka na muna sa inyo at magdala ka rito ng isa pang panabong na gusto mong itapat sa aking mga panabong dahil pagbibigyan kita. Pero ano, Boss Arturo Solomon? Pero ang gusto ko itong si Milandro ang magbibitaw sa aking panabong sa gitnang bahagi ng sabungan. Kaya naman ay sana'y pumayag itong inyong kabaryong isa palang dating tagabitaw at anak pala ng dating nakilala kong isang bantugang sabungerong si Inopre. Kilala mo si Milandro at ang kanyang amang si Tatang Inopre, ang kilalang birtudang sabongero sa bayang ito. Walang hindi nakakakilala kay Inopre. Kung tunay kang isang sabongero, tulad ko, Luciano. Totoo ang mga sinabi ni Boss Arturo Solomon, Boss Luciano. Pero ang aking ipinagtataka ay kung papaanong kilala mo si Boss Luciano at paring Milandro, Boss Arturo Solomon. Ang nooy nagtatakang tanong ni Mang Florido,
Sinagot naman kaagad siya ni Boss Arturo at sinabi nitong, "Itong aking kasamang isa sa aking mga tauhan, si Arnolfo, na aking magiging magtatari. Siya ang naging source ko kung sino kayo. Pero hindi na mahalaga pa yon kung papaano ko kayo nakilala. Dahil ang importante at gusto kong matiyak sa ngayon ay kung bayag pa itong si Milandro na siyang magbibitaw sa aking panabong laban sa iyong dadaling panabong mamaya, Luciano." At dahil sa kasabikan at kagustuhan nitong si Mang Luciano na may sakatuparan ang kanyang planong ibangga sa panabong ni Boss Milandro ang kanyang panabong, kung kaya't siya na mismo ang nakiusap kay Tay. Milandro, makinig ka. Ako na mismo ang nakikiusap sa iyong pagbigyan mo ang kahilingan nitong si Boss Arturo Solomon. Alalahanin mong nanggaling pa sila sa ating bayan, kung kaya't nakakaya naman sa kanila, hindi ba? Sige, pumapayag na ako, Luciano at Boss Arturo Solomon. Sige ako mismo ang magbibitaw sa inyong panabong mamaya sa gitnang bahagi ng sabungan. Narinig mo yon, Boss Arturo? Pumayag si Milandro na siya ang magbibitaw sa iyong panabong mamaya. Ha 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 ha. Ang masayang pagkakasabi ni Mang Luciano kay Boss Arturo Solomon. Kung ganoon, Luciano, ano pang hinihintay mo? Magmadali ka nang umuwi sa inyo at bumalik rito sa sabungang ito na merong dalang pambatong panabong. Suwisyo naman kagad ni Boss Arturo sa kanya. Oo naman, sige. Antayin niyo ako rito. Madali lang ako. At ang aking bangkas ang dadalhin ko rito. At ipangtatapat ko sa inyong panabong. Tumalikod na kaagad at nagmamadaling naglakad palayo ng sapugan itong si Mang Luciano. Kuan Milandro. Bakit po, Boss Arturo? Nais ko lamang na magpasalamat sa iyo dahil sa hindi mo ako binigo sa gusto kong mangyari. Ang alin po doon, Boss Arturo Solomon? Na ikaw ang siyang magbibitaw mamaya sa isa sa aking mga panabong. Pagdating po sa bagay na yan ay wala pong magiging problema. Maayos po kayong nakiusap. Hindi ho ba? Kung kaya't walang rason para kayo'y aking tanggihan. Sagot ni Tay kay Boss Arturo Solomon. Sigurado ka bang talaga, paring Milandro, na ikaw ang magbibitaw sa panabong ni Boss Arturo Solomon mamaya? Tanong ni Mang Florido kay Tay. Oo, paring Florido. Naisip ko lang kasing tama o may punto ang mga sinabi ni Luciano kanina. Ha? Ang alin doon, pre? Ang sinabi niyang nanggaling pa sa bayan sina Boss Arturo. At tama siya. Nakakahiya naman kung atin silang bibigyoin. Hindi ba? Kung sa bagay, tama ka riyan, pre. Tama ang sinabi ni Luciano. Pero pre, sa tingin ko'y muling mapapahiya ngayon sa ikalawang pagkakataon si Luciano sa maraming tao. Paring Florido, kung sakaling mangyari man yon, ay wala siyang dapat na ibang sisihin, kundi ang kanyang sarili mismo. Dahil sa siya itong nagpilit na ibangga sa alinmang mga panabong ni Boss Arturo. Ang kanyang sinasabing bangkas, sambit pang muli ni Tay Milandro. Kaya na nga, pre, ay iwan ko ba sa taong yon, hindi marunong madala. Natalo na magpipilit pang muling isabong ang alinman sa kanyang napiling panabong. At bilib ako sa malaking tiwala niya sa kanyang sarili at sa kanyang mga panabong. Tama ka riyan, paring Florido. Walang mali doon. Pero masyado lamang na sumobra ang kanyang tiwala sa kanyang sarili. Bagay na hindi dapat na taglayin ng isang sabongero. Sagot ni Tay kay Mang Florido hanggang sa ilang sandali pa. Aba boss, narito na. Boss Arturo, nakikita niyo ba yung nakikita ko, boss? Oo, Arnolfo. Si Luciano yang nagmamadaling naglalakad takbo paparito at may dala nga siyang isang panabong. Pero teka lamang, ba't parang iba yung dala niyang panabong? Hindi yan isang bangkas, kundi ay isang panuksukan o isang sinipa lang. Ang nooy nagtatakang sambit ni Boss Arturo Solomon, kung saan ay pare-pareho na nga silang makikitang nakatunghay na ang kanilang mga paningin sa direksyon ng nooy papalapit ng si Mang Luciano
Baka naman boss, nagbago ang isip ni Luciano. Pero, kaalis lang niya, hindi ba? Paano nakarating kaagad siya sa kanila? Upang kumuha ng panabong at narito na kaagad siya. Tanong at sabi pang muli ng magtataring tauhan ni Boss Arturong si Arnolfo. Ngunit sinagot kaagad sila ni Mang Benigno at sinabi nitong, dahil sa tingin ko ay hindi sa kanya ang sinibalang o panuksok ang dala niya. Ha? Paano mo nasisiguro yan? Ang tanong ni Arnolfo. Dahil hindi mahilig na magpalahi o mag-alaga ng panuksukan o sinibalang si Luciano. At iyang dala niyang panabong ay maaaring hiniram lang niya sa isa sa mga sabongerong taga rito. Sabi pang muli ni Mang Benigno. At nang makalapit na nga sa kanilang kinaroroonan, ang nooy makikita ng hinihingal at pawisang si Mang Luciano, ay nagwika itong, pasensya na kayo dahil medyo matatagalan pa akong makabalik rito. Kung uuwi pa ako sa amin at kukuha ng aking bangkas na isang panabong. Anong ibig mong sabihin, Luciano? Huwag mong sabihin. Tanong ni Boss Arturo. Nakita ko ang sinibalang na ito sa loob ng bakuran ni Tasyo. Nasa ring sabongero, kung kaya't pinilit ko siyang hiramin. O di kaya ibayaran na lang sa kanya. Itong kanyang sinibalang, ang bahay lang ni Tasyo, ang medyo malapit dito sa sabungan. Kaya't hito na lang ang ipangtatapat ko sa isa sa iyong mga panabong, Boss Arturo. Ang sabi pang muli ni Mang Luciano. At nakasisiguro ka bang may kakayahan ilang sinibalang na yan sa aming panabong, Luciano? Tanong ng magtatari ni Boss Arturong si Arnolfo. Dahil hindi ako isang baguhang sabongero lamang. Baka hindi niyo alam na magmula pagkabata ko hanggang sa ako'y tumanda ay ang mag-alaga ng mga panabong at ang magsabong ang aking pinakang libangan. Kaya't sa unang tingin ko pa lamang alam ko na kung ang isang manok ay alanganin pa o pwede nang isabong. Pangangatwiran pang muli ni Mang Luciano. Ganoon ba, Luciano? Bueno, sige, kung yan ang rason mo, bahala ka, sige. Pumili ka na sa aming dalang panabong na gusto mong ibangga. Diyan sa iyong sinibalang, ito bang aking dalusapi o itong dilaw na bolek? Tanong sa kanya ni Boss Arturo Solomon. Yang dalusaping dilaw na dilaw ang kanyang mga paa. Yan, Boss Arturo, ang gusto kong unang makabangga nitong sinibalang na ito. At pagkatapos ay ang dilaw na bolek naman, dahil alam kong ito na ang aking sinibalang ang idideklarang panalo sa gitnang bahagi ng sabungan. Nagkatitigang bigla ang mag-among Boss Arturo at Arnolfo nang marinig nila ang mga kahambugang iyon ni Mang Luciano. Kasunod ay biglang nagsalubong ang dalawang makakapal na kilay ni Boss Arturo. Sa kanya marahang inilandas ang kanyang paningin kay Mang Luciano. Naging mabalasik ang kanyang tinging nooy ipinupukol sa hambog na si Mang Luciano. Hindi ko sukat akalaing kanyang asal ang ipapakita mo sa akin at sa aking mga tauhan, Luciano. Ang malumanay ngunit may galit o may lamang pagkakasabi ni Boss Arturo kay Mang Luciano. Ha? Bakit, Boss Arturo? Dahil masyado mong minamaliit ang kakayahan ng aking mga panabong, Luciano. Pero sige lang, pagkatapos ng bakbakan ng mga panabong ngayon na nasa loob ng sapungan, ay patarian mo na yung sinibalang mo. At yan din ang gagawin ng aking magtataring si Arnolfo. Patatarian ko rin sa kanya ang aking dalusaping napili mong makabangga ng iyong panabong. At ako nang bahalang kumausap sa sentensyador at mga namamahala ng sabungang ito na ang ating mga panabong ang paghaharapin mamaya. Sumang-ayon kagad ng taas ni Mang Luciano sa mga sinabing yun ni Boss Arturo. Naghanap kaagad ito ng ibang upahang magtatari na siyang magkakarga ng tari sa kanyang dalang sinibalang. Habang nooy makikita ng kinakargahan na nga ni Arnolfo ng kanyang pulidong tari ang kaliwang paanan ng dalusaping panabong. Pasimple na rin kinausap ni Boss Arturo ang mga namamahala ng sabungan
At dahil nga sa kanyang impluensya o pagiging mayamang sabungero, kung kaya't nirespeto ng mga namamahala ng aming sabungan ang kanyang kagustuhan. Milandro, pumayag na ang mga namamahala ng sabungan sa aking kahilingan. Milandro, gusto kong makitang muli ang gilas, galing at swerte mo sa pagiging isang tagabitaw. Alam mo, ang totoo'y hindi pa man nagsasalpukan ng dalawang mga panabong. Pero malinaw ko nang nakikitang mananalo na ang aking dalusaping ibibitaw mo mamaya. Yan ang dapat mong isipin, Boss Arturo. Katulad ni Luciano, kinakailangan maging positibo palagi ang ating isip. Sagot ni Tay Milandro. Makuha na, Milandro. May nais lang sana akong sabihin sa'yo. At ano po yun, Boss Arturo? Ano pang gusto mong maging kabayaran ko sa'yo? Bukod sa pirang aking iuupa sa'yo. Kahit wag na po, Boss Arturo. Hindi po ako tatanggap ni Pisong Duling na ibabayad niya po sa akin bilang upa. Ano, Milandro? At bakit? Dahil pagbibigyan ko lamang po kayo ngayon bilang pagrespeto po sa inyo at bilang mga dayo dito sa aming lugar. Tao po kayong naging maayos ang pag-iusap na ako ang magbibitaw ng inyong panabong. Kaya tao rin pong tinatanggap ko ang inyong pong kahilingan. Pero insulto yun para sa akin na hindi kita bibigyan ng upa. Hindi po yun matatawag na insulto dahil bukal po sa aking puso ang aking kagustuhan at mga sinabi ko sa inyo. Ang ibig bang sabihin nito ay... Opo, Boss Arturo. Pagkatapos po ng laban itong inyo pong dalusaping ibibitaw ko, ay hindi na po ako muling magbibitaw na kahit pa na anumang mga manok panabong. Halata ang pagkadismaya sa itsura ni Boss Arturo Solomon sa mga sinabing yun sa kanya ni Tay Milandro. Pero Milandro, bakit mo naisip yan? Alam mo bang sayang ang iyong abilidad bilang isang mahusay na tagabitaw. Kung hindi mo yan gagamitin, hindi ba? Ang totoo po, Boss Arturo, wala naman talaga sana akong balak na pumarito sa sabungan. Dahil masyado po akong nalilibang na magsaka at mangisda upang magkapera para sa pangangailangan ng aking mga anak. Pero dahil sa malaking utang ng aking kaibigan kay Boss Luciano, kung kaya't napilitan akong muling magbitaw ng isang panabong sa gitnang bahagi ng sabungan na katulad po ng nakita nyo kanina. Ang sabi pang muli ni Tay sa kanya, pero sayang, ang sana'y malaking perang ibibigay ko sa'yo. Kung ikaw na ang palaging magiging tagabitaw ko, hindi mo yun kikitain sa maghapong pangingisda o pagsasaka. Pag-isipan mong mabuti, Milandro, ang pabor na iniaalok ko sa'yo. Dahil sayang kung ito'y mapupunta lamang sa iba. Boss Arturo Solomon. Ang nooy pangungumbinsi pang wika ni Boss Arturo kay Tay Milandro. Pero, pasensya na po talaga, Boss Arturo. Pero buo na po ang pasya ko. Ay. Ikaw na ang bahala. Oh, nariyan na pala si Lucianong nakangisi at may karga ng tari ang kanyang sinibalang na katulad nitong aking dalusapi. Nang banggitin nyo ni Boss Arturo, ay siya namang wakas ng salpukan ng dalawang mga panabong na nasa loob ng sabungan. At ang nanalong panabong, ayon kay Mang Florido at kay Mang Binignong nakatunghay sa salpukan, ay ang panabong ng aming kabaryong si Mang Juan. Ang kanyang ugis, ang naideklarang panalo laban sa mayahing panabong na pag-aari ng taga-kabilang baryo. Paano ba yan, Boss Arturo? Ang ating mga panabong na ang susunod na magsasalpukan, ha? Ang sabi ni Mang Luciano habang kanyang hinihimas ang may taring sinibalang at sa kanyang tabi ay makikita ang kanyang magtataring, si Mang Rigor. Ganoon ba, Luciano? Pues, sige. Milandro. Bakit po, Boss Arturo?
kunin mo na itong aking dalusaping may kargada ng tari at pumasok na kayong dalawa ni Arnolfo sa loob ng sabungan. Nang sa ganoon ay magkaalaman na. At nang nasa kamay na nga ni Itay Milandro ang nasabing dalusaping panabong ni Boss Arturo Solomon, ay pumasok na kaagad silang dalawa ni Arnolfo sa loob ng maingay na sabungan. At sumunod kaagad sa kanila sina Mang Luciano at si Mang Rigor. Banaag sa hitsura ni Mang Luciano ang tagumpay ng kanyang sinibalang, samantalang si Boss Arturo Solomon. Ngayon, Luciano, makikita mo kung papaano makipagbakbakan ang isa sa aking mga alagang panabong, ha? Ngayon pa lamang ay nakikita ko na sa isip ko ang talunan mong hitsura sa ikalawang pagkakataon na, ha? Ang sabi nito sa kanyang sarili habang habol ng kanyang mga mata ang nakatalikod at naglalakad ng si Mang Luciano. Malaki ang perang ipinusta ni Mang Luciano sa kanyang panabong, ngunit mas malaki ang perang ipinagkatiwala ni Boss Arturo sa kanyang dalusapi. At bukod pa roon, higit na mas marami mga kamundo sa mga mamumusta ang nagtiwalang isugal ang kanilang mga pera sa dalusaping panabong, lalo pat nakikita nilang si Itay Milandro ang magsisilbing tagabitaw rito. Naging abala ang Kristo at sentensyador sa pagkukolekta ng mga pera. At pagkatapos noy, pinagharap na nga sina Itay Milandro at Mang Luciano ng sentensyador sa gitnang bahagi ng maingay na sabungan. Kinareho nila o kanilang pinagharap ang mga ito. Kasunod ay magkasabay na ngang inalis ng mga magtatari ang mga kalubang nakapasak sa mga tari. Muli nila itong kinareho sa ikalawang pagkakataon at saka magkasabay na ibinabat binitawan sa lupang sahig ng sabungan. Sa umpisa ay ayaw lumapit ng sinibalang sa dalusaping ibinaba ni Itay Milandro. Pinakikiramdaman lamang nito ng buong ingat ang mga paghakbang ng dalusapi. Malikot kung titingnan ang sinibalang. Taliwas ito sa ipinakikitang asal ng dalusaping panabong. Dahil sa ito'y kalmado na para bang wala itong ganang magipagsalpukan. Nang walang ano-ano'y bigla na lamang na inatake ng sinibalang ang dalusapi. Pinalo niya ito ng 3 beses at mabibilis. Ngunit hindi nito naibaon ang kanyang kargadang tari sa alinmang parte ng katawan ng dalusapi. Dahil kung kaano ito kabilis pumalo, ay higit namang mas mabilis umilag ang dalusapi palayo sa kanya. Lumipad pa itaas ang dalusaping panabong. Tumingala naman sa kanya ang sinibalang. Bumagsak ang dalusapi sa likurang bahagi ng sinibalang. Pagpihit ng sinibalang sa kanya siya namang pagpalo sa kanya ng dalusaping panabong. Walang kapalag-palag ang sinibalang. Talsik ito sa sulok ng ruweda. Di kalayuan sa kinatatayuan nang nooy namamanghang si Mang Luciano. Ha! Pastilan! Hindi pwede ito. Dihado na ang aking pusta. Dahil hindi, ang sinibalang na aking ibinitaw ay paika-ika na tuguan na ang kaliwang pakpak, ganoon rin ang kanyang paang may kargadang tari. Punyeta! Wasat! Hindi na maipinta pa ng kahit pa'y sino pa mang mga banggiitang mga pintor ang itsura ni Mang Luciano ng mga pagkakataong yon. Dahil sa nakikita niyang kalagayan ng nooy kanyang ipinagmamayabang na isang sinibalang, nang hihina na ito't nahihirapan ng ihakbang ang mga paa. Talo na yan! Talo na! Paktay na yan! Paktay na! Ang nooy paulit-ulit na maririnig na pasigaw na pagkakasabi ng mga sabongero at mga mamumusta, samantalang makikita ang dalusaping brusko, kalmado at hindi hinihingal, na naglalakad papalapit sa sinibalang. Muli itong tumalon at bumagsak sa sinibalang. Pinupog nito ng mga pagpalo ang sinibalang hanggang sa ito'y tuluyang matudas at naideklara kaagad ng sentensyador na panalo ang dalusaping panabong na pag-aari ni Boss Arturo Solomon at ibinitaw ni Itay Milandro. Hiyawan ang mga taong nasa paligid ng sabungan. Mga tao o mga mamamustang pumusta sa dalusapit higit sa lahat. Nagtiwala kay Itay bilang isang dating tagabitaw.
Mga mahal kong mga kamundo, pakinggan niyo po ang mga susunod pang karugtong nitong ating magandang kwento. At sa mga nagnanais pong ma-mention o ma-shoutout, i-comment lamang po ninyo sa ibaba ang inyong mga pangalan. At yan po'y ating bibigyang pansin sa susunod po nating kwento. Maraming salamat po at magandang araw po o gabi sa inyong lahat.